Umabot sa Alert Level 3 ang taas ng tubig sa Marikina River sa kasagsagan ng pag-ulang dulot ng habagat. Kaya naman daandang pamilya sa syudad ang kasalukuyang nasa mga evacuation center. Para bigyan ng mukha ang balita, may live report mula sa Marikina, si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, mataas pa ba ang water level sa Marikina River? Update, umuupa na ang tubig sa Marikina River na ngayon ay nasa 15.2 meters as of 4 p.m. Pero maraming residente ang nananatili pa sa mga evacuation centers. Ngomong sirena sa Marikina River nang umakyat sa 18 meters ang water level ng ilog. Third alarm yan, na ibig sabihin, forced evacuation sa mga nakatira sa mga mababang lugar. Umabaw na kasi ang ilog. Tumaas pa nga ang level hanggang 18.6 meters bandang alas 2 ng madaling araw. Ayon sa Marikina LGU, mahigit 4,750 families ang lumikas at tagtungo sa 36 evacuation centers sa buong lungsod. Nag-overflow kami. So, yun medyo naging challenges. Pero ang ginagawa lang po ng City Government Marikina, yung ginagawa po ay pang nag-overflow, pinapadala po sa mas malapit na evacuator area. Isa sa mga tinuluyan ng mga lumikas ang Malanday Elementary School. Nasa 780 families o 3,750 individuals ang pumunta rito. Isa na ang 80 years old si Tatay Juanito. Unang alarma pangaraw o preemptive evacuation, nag-evacuate na agad siya. Hindi na raw siya nag-atubili pa, mas maigi ng maaga kaysa hintayin ng disgrasya. Ngunit sa kanyang edad, ramdam ang pagod at sakit ng katawan sa sitwasyong tila walang kasiguraduhan. Mahirap ang miga rito di tulog eh. Mahirapan, may katulog may bangko lang tulugan namin. May mga libreng pagkain, charging stations at medical assistance sa mga evacuation center. Pero sa kabila ng serbisyong ito, ang tulad ni Aling Brenda, isang persons with disability, mas hiling pa rin ang makabalik sa sariling bahay. Kaso, bago pa sila makabalik, kailangan munang linisin ang tahanang naiwan ng putik. Posible raw umabot pa ng 3 araw bago sila makauwi. Gusto ko na talaga umuwi kasi hindi ako komportable dito. Mahirap po magbanyo. Lalo na, pag nasa bahay tare, di alam mo. Top 3 sa mga oras na ito, marami pa rin mga residente ang nananatili sa mga evacuation center. Pero may iilan lang na umuwi na para maglinis ng mga putik na iniwan ng bahay sa kanilang mga bahay. Top 3. Ivan, sa mga oras na ito, kamusta pa ngayon ang panahon dyan? Umulan pa ba? Actually, Pabli, sa mga oras na ito, tuloy-tuloy yung pag-ulan. No? Pakita lang natin sa likuran ko. Okay. Ayan, may kita natin yung ulan, medyo tuloy-tuloy Bumubuhos pa rin yung pagbagsak. And kahit may kita rin yung mga ulap, medyo makulimlim pa. So baka maya-maya mas lumakas pa yung mga ulan na maramdaman natin dito, Papsi. Ivan, paulan-ulan na naman. Ano raw ang nararamdaman ng ibang nasa evacuation center pa? Papsi, para sa ilan, parang normal na sa kanila yung ganitong senaryo, no? Dahil halos taon-taon na lang daw, lumilikas sila dahil nga sa umaapaw itong Marikina River, no? Para sa kanila, it's another normal na bagay. Pero siyempre yung iba kasi na nakausap natin doon, mas gusto talagang makauwi na sa kanilang mga tahanan. Lalo na kasi iniisip nila, may mga kamag-anak silang naiwan sa kanilang mga bahay dahil ayun ang kanilang mga protocol ng karamihan sa mga nag-evacuate may naiiwan na isang family member sa kanilang bahay para bantayan yung mga gamit at para maiwasan din yung mga nakawan na nangyayari, Papsi. Ivan, kamusta naman ang reaksyon nila sa pagtugon ng LGU sa pagbaha sa kanilang lugar? Pop J, sa ngayon masaya sila, no, natuwa sila na bumababa yung water level sa mga oras na to, no? Kasi kung maaalala, alas 10 kagabi nag-peak at tumaas ito ng 18 meters, no, saka tumulog yung third alert alarm, no? And pagdating ng alas 2, umakyat pa yan ng 18.6 meters. So talagang akabado sila nung mga oras na yon. Pero yung iba, inunahan naman na yung response, no, pumunta kagad sa mga evacuation center. First alarm pa lang, pumunta na sila sa mga evacuation center dahil yun nga iniiwasan nila, baka mas lalo silang mahirapan pumunta sa mga evacuation center sa oras na tumaas pa lalo yung tubig, Papse. Ivan, ang sabi ng mga otoridad, baka hanggang Biyernes pa itong masamang panahon. Yung mga nasa evacuation, nakadala ba sila ng sapat na gamit?
Pops J, no, parang sa kanila, isa part na to ng kanilang rutina. Tuwing lumalakas yung ulan, mag-evacuate sila. So handa na yung mga gamit nila, pero syempre, ayun nga Pops J, may ilan talagang na umuuwi para maglinis ng kanilang bahay. Ayon doon sa nakausap nating staff ng evacuation center, may mga nangyayari daw talaga kasi na biglang hihina yung ulan, bababa yung water level, kaya naman marami uuwi sa kanilang bahay para maglinis. Pero kinabukasan, muling lalakas yung ulan, tataas ulit yung water level, at muling babalik yung mga umuwing mga evacuees. So, gayon yung mga times Pops J na talagang mas napapatagal sila sa mga evacuation center. Pero kadalasan, nasa 2 to 3 days bago makauwi yung mga evacuees sa kanilang mga tahanan pagkatapos bumaba ng water level dito sa Ilog, Pops J. Event, sapat naman ba ang mga relief goods? May kuryente at matutulugan naman ba? Base sa mga nakausap mo, kontento ba sila? Pops J, kanina, tinanong natin kung kamusta sila doon sa mga evacuation center, kung tiksikan ba, mainit ba, kulang ba sa pagkain. Para sa ilan, okay naman daw sila, okay naman yung pagkain, nakakain naman sila, may kuryente, nakakapag-charge sila ng kanilang mga electronic devices. So tuloy-tuloy yung kanilang paggamit ng kuryente, no. Ang problema lang nung sa ilan medyo nahihirapan daw silang gumamit ng mga banyo dahil nga libo-libo, no, katulad nitong sa may Malanday Elementary School na ating pinuntahan kanina, nasa 770 plus yung families na nandoon, so around 3,000 individuals yung nakikipaghiraman doon sa mga ilang mga CR sa eskwelahan na yon, Pops J. Alright, maraming salamat. Mobile Journal Ivan Tarinque.